Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alikat pag-usapan natin itong 10 million reward para kay Pastor Kibuloy. Very generous, ano? Ibang klase talaga. Talagang tinututukan nila talaga yung pagkakaano kay Pastor Kibuloy. Bakit kaya? Alam mo, yung ganito ka, ano nila, yung ganito nila kagusto na mahuli si Pastor Kibuloy will only prove us na totoo yung mga sinasabi ni Pastor Kibuloy. Diba? Eto guys, no, basahin natin yung write-up dito. Anyway, una sa lahat, actually si Attorney Claire ay naka-live ngayon. No? Nagla-live na rin po si Attorney Claire. So, doon po sa mga free to join her live. Ayan, panoorin niyo po. Kanina I was actually there sa isa niyang topic about kay Senator Alan at saka kay Senator Binay. And doon, no, may mga maganda siyang naitanong and very interesting dahil it really tickles our mind to answer those kinds of question. Diba? Kasi sabi, nano nga doon ni Attorney Claire kanina, na wala bang believe itong si pangalan nito ni si Senator Cayetano sa ethics na parang pinapalabas lang ni Senator Cayetano na ibabasura lang ng ethics committee yung reklamo ni Senator Binay. But sabi nga nila, napakaganda nga na development kung mabibigyan ng pansin ng ethics kasi at least alam natin na nagpa-function. Otherwise, if ganun nga yung mangyayari na ibabasura lang ng ethics committee ang reklamo na inahain, no? O sinampa o final ni Senator Binay, it only goes to show na walang silbi ang ethics committee. So even if mag-file tayo ng mga reklamo sa mga pinagagawa ng mga senador dyan sa loob ng Senado, walang mangyayari. Diba? Ganito kabasura ang sistema natin. Anyway, so dito nga po sa article ni Inquirer.net that was posted about 2 days ago, July 8. And 3 days na. 3 days na by now. So it says here that 10 million reward offered for the arrest of fugitive Apollo Kibuloy. Actually, yung salitang fugitive, no, it was explained by the lead counsel of Pastor Kibuloy. It's very interesting na nalalaman natin. Alam mo kung bakit napaka-importante ng mga ganitong bagay na natututunan natin. For one, hindi common ang pagtuturo ng batas. If you recall, no, one of the discussions or one of the topics that was discussed during our discussion interview with Justice Ampuan, napag-usapan doon na it is very important na kahit mismo ang Bill of Rights is alam ng mga tao kung ano ang kanilang karapatan when estado na ang kanilang kalaban. No? Yun yung mga importanteng karapatan ng mga Pilipino, yung mga nakasulat sa Bill of Rights. And here, may magandang naging explanation dito yung lawyer ni Pastor Kibuloy. Pakinggan natin. Hanapin ko. Ito na guys, no. Panoorin natin ano ba ang definition ng fugitive at paano ito in-explain ng lead counsel ni Pastor Kibuloy. Pakinggan natin. Pero sir, like Ping Lacson, of course, Pastor Kibuloy has the legal recourse to question the validity of the arrest warrant. That's a given. I think that's what the Supreme Court ruling was about. But at the same time, that does not erase the fact that he's still a fugitive. Because there is an arrest warrant against him. The court has ordered his arrest for him to appear before the court. And you also have an arrest warrant coming from the Senate. So I know you're saying that he's not in hiding, that he is not a fugitive, but I don't want to also quibble about terminologies because, whichever way you cut the cake, you are cutting the cake. In this case, he is wanted by the courts and he's taking the recourse of going to the legal process. I understand that. But still, he is still in hiding. With due respect, are you a lawyer po, sir? No, sir. I'm not. No, sir. That is why there are technical definitions when you
define a fugitive from justice. There is that leading case on the matter, and a fugitive from justice, if there's already a conviction and you hide, that's fugitive from justice. And the second aspect of it is that if are those persons who, after being charged, flee to avoid prosecution. Here, yung kolatilia ka after being charged kasi, hindi pa kasi tapos. Kasi meron pa kaming motion for reconsideration dun sa charge aspect. So therefore, the definition of a fugitive from justice does not attach. A layman would probably classify him as a fugitive from justice. But learned persons of the law would know that if the indictment is still under question, he is not technically yet, at least pursuant to our jurisprudence, a fugitive from justice. Okay, Yun sir. po ang So what do you call it? Pwede po ako magkamali. Yes, sir. So what do you call this? Di ba mas madali? Hindi ba mas madali, attorney, kung magpiansa na lang? Ay, hindi po. Kasi Available ang ba? ginawa po dito, grabe din po kasi. Sa Tapos ang usapan, resolution di ba? po na minadali. I think yung mga kaso kasi na isinasampay, ibang kasong isinasampa kay Pastor Quiboloy ay hindi po bailable. No? Otherwise, kung yan ay bailable, baka na yan, di ba? Nag-surrender na yan. Okay. They have their reasons as to why hindi daw nagpapakita ito. Una, meron daw banta sa buhay ni Pastor Quiboloy. Okay? This is coming from him. Okay? Now, another thing is, gaya nga sinabi rito ni Attorney Torreon, meron pa po silang apela tungkol dun sa paghahain ng warrant of arrest. Okay? So, kung babalikan nga po natin na pinagtatawanan siya rito, wait lang. Of the law would know that if the indictment is still not attached, and therefore, kasi hindi pa kasi tapos, kasi to avoid prosecution. Here, yung kolatilia ka after being charged kasi, hindi pa kasi tapos. So, they're questioning that. Okay? They're questioning that. Most probably, itong sila Attorney Torreon, okay, is nag-file ng appeal questioning the probable cause. Kasi itong dalawang ikinaso, ikinakaso kay Pastor Quiboloy, na-dismiss na noong panahon ni PRRD. Ngayon, ni-review ni DOJ at nakakita sila ng probable cause, which is now being questioned by the legal team ni Pastor Quiboloy. Okay? So, hanggat hindi pa nasasagot yun, hindi daw natin pwedeng i-consider by definition, okay, technically, na si Pastor Quiboloy ay isang fugitive. And yet, people insist saying this. Diba? So, it is really important for us to understand and know. Diba? Kasi mas marami ang hindi nag-iisip at sumasakay lang. Tama naman yung sinabi ni Attorney Torreon eh. I actually saw one. Meron din ako nakitang isa na dinefine niya ano nga ba ang fugitive sa batas. Tama naman yung sinabi ni Attorney Torreon. Kasi yun din naman yung sinabi rito ni... Okay, eto pakita ko din lang sa inyo guys. Okay, here, ayan, dinefine kung sino ba ang fugitive. Hi mga ka-inlos, ano ba ibig sabihin ng fugitive from justice? So dito sabi, ayon sa Korte Suprema, ang isang tao ay may tuturing na fugitive from justice kapag siya ay tumakas, nagtago matapos mahatulan upang maiwasan ang parusa. This is very common to us, even sa mga movies na papanood natin yan.
Another thing is tumakas nagtago pagkatapos makasuhan upang maiwasan ang pag-uusig. So dito dinefine kung ano ba ang ibig ng first. Sabi rito, nasampahan na ng kaso sa korte, nakakitaan ng sapat na dahilan or probable cause, nag-issue ang korte ng warrant of arrest, nadinig na at natapos na ang pag-uusig, nahatulan na ng korte. Okay? So this is the first part. Tingnan natin yung second part. So ito yung part na applicable kay Pastor Quiboloy. Ayon dito tumatakas, nagtatago pagkatapos makasuhan. Okay? Kaya nga po nakapag-release na ng warrant of arrest kasi naniniwala ang judge na nag-issue ng warrant of arrest na meron ang probable cause na makasuhan itong si Pastor Quiboloy. So, if we're going to look at the definition, sabi rito, nasampahan na ng kaso sa korte, nakakitaan na ng sapat na dahilan, nag-issue ang korte ng warrant of arrest. So, basically rito, kine-question nila, okay, most probably is yung sapat na dahilan, yung probable cause. Yan yung sinasabi ni Attorney Torion. I think dito nakapending dito sa BNC na to. So since ito is kine-question pa ng legal team ni Pastor Quiboloy, bakit naman natin matatawag na si Pastor Quiboloy isang fugitive? Diba? Sayin natin. Manila, Philippines, 10 million reward awaits anyone who will step forward and provide credible information that would lead to the arrest of the fugitive televangelist, Apollo Quiboloy, Interior or DILG Secretary. Benjamin Abalos Jr. said in the press conference on Monday. Abalos also announced a 1 million reward each from information leading to the arrest of the subordinates. Which is names are here. Imagine mo, ito nga yung malaking tanong ko dito, guys, no? We have friends who want to help find them and have offered reward of 10 million for any information leading to the arrest of Pastor Quiboloy and 1 million each. Imagine mo in total of 15 million. Now, the question is, sa 15 million na yan, okay, even before natin tanungin, heinous crime ba ang kinakaso kala Pastor Quiboloy para maging invested itong mga taong to sa ulo ng mga kasama ni Pastor Quiboloy at saka kay Pastor Quiboloy? Hindi natin, of course, sinusuportahan ang pagtatago ni Pastor Quiboloy. It is our best interest, of course, na lumantad na siya. But if he has reason not to, hindi natin siya pwedeng hindi natin pwedeng ipilit yun. Even his lawyers, hindi nga siya mapilit na sumuko na lang. Okay? Yun nga yung pinaka natin Yun yung pinaka iniisip natin kung bakit ba ayaw sumuko ni Pastor Quiboloy. Now, kung babalikan natin yung mga interviews niya or yung mga statements niya after niya magtago, hindi ba mas lalo nating naiisip, baka nga totoo yung sinasabi ni Pastor Quiboloy? Kasi grabe, tingnan mo na lang. Talagang merong mga private citizen na magiging invested para hanapin si Pastor Quiboloy. Willing silang magtapon ng 15 million. Alam mo ako, para sa akin, kung titingnan ko to, parang nakakatakot, sa totoo lang. 'Di ba? Parang nakakatakot. Pakinggan nga natin yung sinasabi ng news dito. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 10 milyong pisong pabuya ang ibibigay sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Pastor Apollo Quiboloy na nakaharap sa iba't ibang kaso. Tig-1 milyong piso naman ang patong sa ulo ng 5 pa niyang kapwa akusado. Kasabay niya ang paglalabas ng wanted poster sa 6 kaugnay ng kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking.
Nakatuto si June Veneracion. Child and sexual abuse at saka human trafficking. Ngayon, sinearch ko. Sa search, tinanong ko, ano-ano ba ang mga heinous crime? Asan na yung sinearch ko yun? Wait lang ah. Okay. Sabi ni Copilot dito, in the Philippines, heinous crimes are offenses that are considered particularly grievous, odious, and hateful. These crimes exhibit inherent wickedness, viciousness, atrocity, and perversity, which go against common standards of decency and morality in a just and civilized society. The list of heinous crimes includes treason, piracy in general, and mutiny in the high seas, in the Philippine waters, qualified piracy, qualified bribery, parricide, murder, infanticide, kidnapping and serious illegal detention, robbery with violence against or intimidation of person, destructive arson, rape, importation, distribution, manufacturing, and possession of illegal drugs. These crimes were previously punishable by death, and after the abolition of the death penalty in 2006, the maximum sentence becomes reclusion perpetua, imprisonment of at least 20 years and a day up to 40 years, a maximum 40 years unless otherwise specified. Now, dito sa mga nakalagay, no, list of heinous crimes as per Copilot, nakikita nyo ba rito yung kinaso kay Pastor Kibuloy? Diba? Kasi ako wala akong nakikita eh. Doon sa mga binanggit. Balikan natin yung news ni TV5. Ano yung kinasa sa kanya? Kasabay niya ang paglalabas ng wanted poster sa 6 kaugnay ng kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Child and sexual abuse and qualified human trafficking. Na doon sa list na pinakita sa atin ni Copilot, I don't know if that is a full list, pero obviously wala naman doon. Para magkaroon ng interest ang mga private citizen na mag-come up ng 15 million at ilagay sa ulo niya. Kung tutuusin, no, kung meron man at this point na kilalang kilala natin, okay, na kinasuhan ng murder at homicide, walang iba kundi si Bantag. Bakit walang nagkaka-interest? Okay? Walang nagkaka-interest maglagay ng ganyang kalaking bounty sa ulo ni Bantag. Bakit kay Pastor Kibuloy lang? Kung totoo man itong kinakaso dito kay Pastor Kibuloy, yung mga biktima ba niya ay high profile? Yung mga, ito bang mga nagre-reklamo, nagsasampa ng kaso kay Pastor Kibuloy, yung mga artista, socialite, politiko, anak ng politiko, para magkaroon sila ng ganyang katinding interest kay Pastor Kibuloy? So, totoo ba yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na merong mga taong gusto siyang gurgurin? Diba? Alam niyo kayo ba, hindi kayo nakakapag-isip? Ako, no? Parang nakakatakot. Kasi ito si Pastor Kibuloy na to, no? Sabihin na lang natin, makapangyarihan, influential, may kaya, and yet ginaganito siya ng gobyerno. To the extreme, to that extent, magpapatong ka ng ganyang kalaking pera sa ulo ng isang tao na hindi naman nag-commit ng heinous crime as per definition ni Copilot. Diba? Oh. May comment actually rito si Attorney Topacio. Panorin natin. The announcement of the Department of the Interior and local government offering a reward for information leading to the arrest of Apollo Kibuloy was, quote, wrong on so many levels, according to its legal counsel, Ferdinand Topacio. In a television interview, Topacio says the announcement of the reward being offered raises a lot of questions.
According to Topacio, the reward should come from public funds and not from private individuals. He questions why private persons would be interested in the capture of Kibuloy. On Monday, Interior Secretary Benhur Abalos announced that Ang a Senator sabi rin niya, Abalos hindi man lang binasa. Wait in lang. the capture of Kibuloy. Ang sabi ni Atty. Topacio rito, in this case, as admitted by Secretary Abalos, the reward or the bounty being offered come from private persons. And what is even more strange is that he refuses to disclose who these persons are. This is strange because number one, why are there private funds and private persons interested in the capture of Pastor Kibuloy? Exactly. Diba? Gaya nga ng sinabi ko kanina, totoo. So, ibig sabihin, kung may ganyan, kung may mga private people, no? May private entity na interesado sa ulo ni Pastor Kibuloy, ibig sabihin, parang pinatutunayan lang nilang lahat na yung sinabi ni Pastor Kibuloy, totoo. Na may mga tao na gusto siyang gurgurin. Okay? Kung gusto nyo palawakin pa natin yung ating imagination, kung meron mga private entity na interesado sa pagkakahuli kay Pastor Kibuloy, ano ngayon ang alam ni Pastor Kibuloy sa mga ginawa nito mga to? Or meron bang pinangahawakan na malaking sikreto tong si Pastor Kibuloy laban sa mga influential na tao? Kaya ganito na lang ang interest nila kay Pastor Kibuloy. Diba? Hindi nyo ba yung natatanong sa mga sarili nyo? It is very interesting na bakit may mga tao, no, mga private citizen, na interesadong mahuli si Pastor Kibuloy. Kasi, again, kung iisipin mo mabuti, kung interesado sila na mabigyan ng hustisya yung mga tao na nasaktan or na-wrong ni Pastor Kibuloy, bakit si Pastor Kibuloy lang? Paano naman yung pamilya ni Percy Lapid? Di ba sila interesado ron? No? Na mabigyan ng hustisya ang pamilya ni Percy Lapid? Hindi ba sila interesado na mabigyan ng hustisya mabigyan ng hustisya yung sa Maguindanao Massacre? Alala niyo ba yun? Ilang taon na yun? Yung andaming journalist ang pinatay doon. Meron pang mga tao doon na at large. Di ba sila interesado sa mga bumatay sa ibang high profile na tao? Na hindi sila nagka-interest na bigyan ng pabuya? Well, alam naman natin kung nasaan si Teves, no? Si Arnie Teves. Diba? Kung ito mga taong to na nag-donate ng 15 million sa DILG para mahuli kay Pastor Kibuloy, dapat gawin din nila na mag-donate ng malaking pera para mahuli yung mga yung mga accused na nakatakas, yung mga hindi ma-attend din ng hearing. Lagyan din nila ng mga patong sa ulo, hindi lang kay Pastor Kibuloy. Para tayo, maintindihan lang natin na ito ay normal na mga aganapan. Hindi yung meron silang tinitingnan. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, kung kaya nilang gawin ito kay Pastor Kibuloy, kahit kaninong simpleng mamamayan, kaya rin nilang itong gawin. Hindi mo rin maalis sa isip mo kung bakit nga ba interesado ang mga pribadong taong ito sa ulo ni Pastor Kibuloy. Meron bang mabigat na sikretong pinangahawakan itong si Pastor Kibuloy na pag siyang nagsalita, maraming magigiba, including ang mga Marcoses? Ninyo ba naisip yan? Kung bakit ganyan na lang yung manhunt sa kanya? Para tuloy nakikita. Ang tawag dito, yung kwento noon during the martial law, if you're against the Marcos administration back in the days, something will happen to you.
Maraming aktivista ang namatay, nawala, na hindi maipaliwanag kung nasaan. If you speak against the Marcoses at that time. Diba? Ngayon, very subtle lang. Dapat ba nating hintayin na meron isang tao na nagsasalita against sa administration ni BBM may mawala? And cannot be explained bakit nawala tong taong to. Known critic ng Marcos administration. So parang bumabalik lang tayo sa panahon 1970s. Diba? Yan ang gusto kong iwan na malaking tanong sa inyo. Ano ang interest ng mga private individuals na to para magtapon ng 15 million para kay Pastor Kibuloy kasama ng mga di ba? Ka-member niya sa church ng KOJC. Hindi naman heinous crime yung kinakasa sa kanya, pero grabe siyang ng gobyerno ni administrasyon ni PBBM, diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na kung ano sa tingin nyo ang interest ng mga private individuals na to sa ulo ni Pastor Kibuloy. Meron sigurong pinangahawakan itong si Pastor Kibuloy na mabigat na impormasyon, kaya ganyan na lang ang pagmamanhan sa kanya.